Sa pagsaulog sa kapistahan sa itom nga Nazareno, magpahigayon og traslasyon ang duha ka kapilya sa Davao City nga adunay imahen sa itom nga Nazareno. Ani ang report ni Argel Relator. Natapos na istruktura sa karo kung asa isakay ang imahen sa itom nga Nazareno alang sa pahigayong traslasyon karon January 9, Martes, gikan sa San Alfonso Parish sa Mandug, Davao City, paingon sa Our Lady of Peña Francia sa Barangay Tigato nga sugdan alas 6 sa buntag. Unlike sa mga niaging tuig since na pa may pandemic, na pa mga restrictions, amo ang ginahuna nga maybe mas luag-luag na karon. Og with regards sa translasyon, maybe naa sa more or less 150 katao ang uban sa pagprosesyon. Unya, pag abot diri sa kapilya para sa Santos na Misa, I think naa sa 500 to 600 maximum ang tao nga manimba diri. Human sa traslasyon, gilayong ipahigayon ang unang misa pagka alas 10 sa buntag nga pangunahan ni Davao City Archbishop Romulo Valles. Alas 6 sa gabi ang ikaduhang misa sa samang adlaw. Karon pwede na magdala og mga panyo para sa pagpahid sa imahen para mag-venerate. Karon pod I think na po'y pahalik, gibalik na since mas luag-luag na ang mga restrictions karon. Giawhag sab ang mga deboto nga dalaon ang ilang mga imahen sa Jesus Nazareno aron mabendisyonan ato sa misa. Sa Black Nazarene Chapel sa New Lanzona, Barangay Matina Crossing, nakasabit na sab ang flag sa lugar alang sa ika-15 nga kapistahan sa itom nga Nazareno. Sa adlaw sa pista, ipahigayon sa alas 4 sa kadlawon ang traslasyon. Dunay duha ka hugna sa misa nga magsugod sa alas 7 sa buntag ug duna sa ipahigayon sa alas 6 sa gabi. Sobra 80 sab ka mga pulis, auxiliary ug force multipliers ang magbantay sa mga gianan sa traslasyon ingon man mga simbahan nga dunay aktibidad subay sa kapistahan. Ang ato alam pang ginarimay sa mga Davaoeños, ang katong mga dos and don'ts, sir, mao nang gihapon, and then observe, i-practice yun gihapon nato ang kanang culture of security. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa At Home with GMA Regional TV.